Hey guys, welcome back to my channel. We are still here in Hanoi. And for today's video, mag-try naman tayo ng mga different coffee shops dito sa Hanoi. Kasi diba, ang Vietnam sikat siya sa kape. At parang nakakailang kape din ako dito araw-araw. Dahil lang sarap talaga ng kape nila, matapang. Pero yung may mga matatamis naman sila na matapang. At dito sa likod ko, ayan, kita nyo. Ang dami mga cafe dyan. Nandito pala ako sa may lake, yung parang Burnham Park. Ang ganda nitong lake na to, lalo na kapag gabi and then kapag malamig yung panahon. Kasi ang sarap lang maglakad-lakad. Like nakadalawang ikot ako. Malawak tong lake na to, nakadalawang ikot ako. Tapos naka 9 or almost 10k steps ako. So natapos ko na yung paglalakad. Ngayon kakain naman tayo. Nag-iisip ako nung ito-try natin kasi itong building na to, ang daming cafe. Oh. So pinakababa yung Hanoi 1930 Bistro. Nababasan nyo kaya? Ang liit eh. Highlands Coffee, Buacha, and then Laika Cafe. Yung mga nakilala ko kahapon ng mga Pilipino, alam ko nag-try sila nung Laika Cafe eh. Tapos masarap din daw itong kasakatabi niya, yun naman oh, Kong Cafe. Tapos ang daming coffee shop dito sa Old Quarters guys. Ay, this yung nakilala ko pa pala kahapon, nag-recommend din siya, Notes Cafe ba? Or basta may cafe siya na ang theme maraming sticky notes. So we can also try that. Pero hindi natin matatry ng isang araw of course. Pero ngayon mag-isip muna tayo, mag-try tayo kahit isa lang. Ito yung building niya guys. Actually hindi ko alam kung paano tayo makakaakyat doon. Ayun no. Pinakatok-tok kasi yung Laika Cafe. Ay ayun no. Nakita ko kaagad. Nandito lang siya guys. 'Di ba ito yung ano lake. Tawid lang kayo from the lake. Ito na siya. Laika 5th floor. Sige, try natin. Ito Hanoi na. Hanoi na 1930 yata to. Pero ang sarap nung ayun, buncha. Yun yung kinain namin. Na-recommend din nung Filipino. Masarap din yun. Ala. Ito ba yun? Or ibang ano to? Siguro mag-elevator tayo. Ayun, may elevator dito sa gilid. May restaurant dito sa 4th floor. Sobrang bango. Ano ba yan? Pero focus tayo sa gold. Like a virgin. Ayun na yung ano. Andun na yung lake. Hindi kasi mapindot yung 5th floor. So sa 4th ako bumaba. Yung Laika sa taas. Laika Cafe. Yung mga presyo nila guys 40. Ay hindi rin pala ganun kamahal. Magkano lang yung 40? Mga 80 or 90 pesos. Black coffee 65. Ay merong ano ba to? Mga isda. Doon tayo sa labas na. Check natin yung magandang pwesto. Check natin dito. Ay maganda rin yung view dito kasi old quarter yung view mo. Ayan na, dito tayo. Masaya dito. Kasi yung view mo dito is old quarter. Ayan o, saya. Kita mo yung old quarter. Ayan yung Kong Cafe. Tapos sa area naman na dun guys, ayun yung lake. Kung gusto nyo sa area na yan, lake view naman. Pero para mas gusto ko dito, yung view ko is yung old quarter. Ayan o. Ito yung sikat na ano, circle. Kapag mga weekend, sarado siya dito kasi marami nagpe-perform dyan. Pero weekdays kasi kaya hindi siya siguro sarado. Ang in-order ko guys is yung kape na may ice cream. 45. Magkano yung 45? 100 pesos. Or baka wala pang 100 pesos. Tapos nagtanong ako kung meron silang panindang mga cake, gano'n. Pastries, wala daw. Sayang no? Parang ako yung nanghinayang, no? Kasi parang sayang yung ano nila, yung sales. Kape lang yung benta nila. Tapos maganda kasi yung pwesto nila kasi nasa pinaka-tok-tok na floor. Oh yeah. Ay, medyo cute yung nagsiserve. Na? Opa. Opa Gangnam Style. Merong indoor area. Tapos may glass lang na nagsa-separate dito sa outdoor area.
Mas pinili ko yung outdoor area para wala lang, turista, para turista. Para makita ko yung mga sasakyan at mga motorbike. Yung coffee, so parang iced coffee siya na merong ice cream sa ibabaw. Ingredients niya, the iced coffee, the ice cream, vanilla ice cream, and ano to? Ano siya? Ano yun? Ang sarap, matamis lang siya ng kape. Parang pa-bebe coffee lang. In-expect. Feeling ko may tapang din na. Matapang din yung kape, but because matapang din yung gatas. So it's a tie. Doon na tayo sa ice cream. Kasi bang degree ngayon? 15 lang pala ngayon, guys. Yung isang araw kasi 9 degrees. Lamig. Kung kakarating ko lang. But ngayon, parang Baguio lang. Okay. Okay. Yung coconut ice cream niya, alam, lasang-lasa mo talaga yung coconut niya parang ano ba? Parang oil, alam mo yung coconut oil. Parang masyado malakas yung boses ko. Parang coconut oil. Mas gusto ko pa rin yung coconut ice cream ng Thailand talaga. Thailand talaga yung pinakamasarap na coconut ice cream na natikman ko. Iba yung ice cream nila doon na coconut. Ito parang more on the oil, coconut oil ice cream. Okay. Kasi itong mga bits, yung parang akala mo kung ano. Parang siyang coconut din. Yung coconut meat na parang in-slice to thin slice, pinatuyo sa araw, dried coconut meat. Ayan, dried coconut meat. Dami ko pang explanation. Okay. Pa-sweet lang siya. Like, feeling ko hindi siya yung kape na parang mapait or parang pa-sweet lang. As a sweet girl lang. Kung ito yung order, parang as a sweet girl ka lang. Tapos dapat yung suot mo dito, parang naka-gown ka na princess. Tapos parang naka-D4 ka lang dito. Tapos parang, I'm just here in Hanoi, like, enjoying the beauty of the bustling city of Hanoi with the busy streets and the aesthetic rooftop cafe, and ganong vibe lang siya. Hindi siya yung parang vibe na parang pare kape tayo kasi parang inaantok ako, parang gusto kong magising sa katotohanan na ako lang naman yung nagmamahal. It's just a one-sided love. Hindi siya yung ganong tipong kape na parang, uy, magigising ka na parang, uy, masyado na malaki yung ulo mo. Kailangan mo na maging humble. Hindi ganun. Ito yung parang mas lalo ka pang i-encourage ka pa niya lalo na parang as a sweet girl ka lang na parang yung kapag dilulo ka na, yung dilulo ka sa parang yung chismisan gano'n na parang girl, alam mo, feeling ko type ako ni tapos sasabihin niya, girl, type ka nun kasi maganda ka. Yung mga gano'n, iko-consenti ka kahit mali, kahit hindi naman totoo, hindi ka niya type. Gano'n, yung mga chismisan lang na parang, huy girl, ay mo nga, kamusta na kayo? Gano'n yung vibe nito. Yung kape nito pang sweet. Verdict, ang score niya is mga 10. Okay, masarap naman. Like, kung pabebe ka lang na kape, siguro mga 8. Yeah, I'll give it an 8. Parang pang-chismisan, kapeng pang-chismisan. Di ba minsan magkakape kayo para mag-chismisan? Like, parang, girl, nakita ko yung post nyo ng jowa mo. Ang sweet nyo. Sasabihin niya, oo girl, sobrang sweet talaga siya. Tapos pag uwi sa bahay, hindi naman pala sila sweet. Yung gano'n, yung parang inaalila lang siya. Charing lang. Ganun lang yung mga naiisip ko. Mga pang teleserye. Pero pansin ko sa kape ng Vietnam, maraming yellow. Kasi usually yung kape kasi nila matatapang, yung parang kailangan mo munang tunawin yung yellow para mag-subside yung tapang. Ako kasi mabilis ako uminom ng kape. So parang inaiinom ko na dahil pang yellow.
So dapat pag uminom kayo ng kape sa Vietnam, yung parang 1 hour. Tignan nyo, oh, maraming yelo no? Buncha? Puncha? Yeah. There is? Spring roll. Very good. How much is buncha? You people want? 50? Yeah, 1 person. Yeah, why one go em ơi? So yun guys, mag-try naman ako dito. Kumain sa, as in super ano lang. Ganito lang, ayan. Kahapon naisip ko kumain dito kaso sobrang punuan dito tas ang ingay kasi weekend. Pag weekdays medyo mas chill dito sa Old Quarter. Although maano pa rin, syempre, magulo pa rin. Pero mas konti yung tao. Tas pag weekend, sarado yung mga streets kasi may mga tinda na mga maganda kung konti lang yung days nyo. Weekend, itapat nyo ng weekend kasi marami mga paninda sa gitna, may mga stall dyan kapag weekend. Pag weekdays wala, ayan. Medyo mas chill siya ng konti at mas konti yung tao. Mas maingay siya pag weekends pero mas prefer ko yung hindi ganun kaingay. Kasi na ano ako, overwhelm ako pag sobrang ingay. So ang itatry ko yung buncha kasi ang sarap ng buncha, like kahapon umorder kami kasama yung mga Pilipinong nakakilala ko. Tapos parang nasarapan ako nagsishare kami kasi madami kami. Sabi ko parang nabitin ako, gusto ko bang matikman siya ng buo. Buncha. And then may na-recommend si kuya na parang beef. Mura lang naman din, 50k lang yung isang order. So dalawa 100k lang. Magkano lang yun? Magkano yung 100k? 200. Mga 200 lang dalawang putahe na. Yan lang, uso talaga sa kanila yung naka sa kalsada ka lang. Kasi yan, ang gulo diba, ang daming dumadaan. Pero mas gusto ko na malamig yung panahon kasi kung mainit tas ganito magulo, parang mas pawis ka diba? Pero ngayon malamig, parang okay lang. Ito na guys, yung order natin. Ito yung buncha. May noodles siya, tapos may parang soup and meat. Pero parang ang laki ng serving nito. Parang mas konti yung serving kahapon. Medyo yan siya. Buncha. And then ito yung beef daw with, ano to? Beef with green pepper. Yan. Daming gulay. Ganun sila dito mag-serve, no? Ayan. Daming gulay. Side dishes. And then the tea. Start natin guys with the buncha. Ang dami ng serving. Ito siya, parang noodles na dry. And then ang kailangan mong gawin is isaw-saw siya dito. Tapos may mga meat. Actually, yung nagustuhan ko dito is yung sabaw. Yung gusto ko sa buncha is yung sabaw niya. I hope na kasing lasa siya na kahapon. Kaya natin. Okay. Okay. Wait lang. Okay, buncha naman. Pero mas masarap yung buncha kahapon na kinainan namin doon sa yung restaurant na kinainan namin. Okay. Pero try nga natin yung with noodles. Okay. Ang buncha dito guys, more on parang meatballs. Kahapon yung kinain namin, hindi siya meatballs, yung meat parang totoong karne. Like meatballs. Kaya siguro mas mura ito. Ang hirap kainin. May bang tinidor? May tinidor guys, wait nga. Buncha is parang so-so lang sa akin. I mean, nagkikrave ako ng buncha kasi masarap yung nakain namin kahapon. Ito medyo so-so lang siya sa akin. Mas gusto ko pa rin yung buncha kahapon. Let's try this one naman. Beef. Cheers. Okay, last ako ngayon paminta. Beef with paminta. Parang nalalasahan ko yung sarili ko. Paminta. Charing. Charing lang, charing. Okay.
medyo na ako. Medyo na... hello. Yeah. Hello. Ayun guys, ayusin natin yung pag-review kasi nandito yung mga may-ari. Ang sarap. Grabe, super sarap. Pero natitigasan ako sa beef. Pero kunyari masarap. I like it so much. And then, the beef, kailangan pa ng konting, kailangan pa ng konting pagpapalambot. But, nandito, may pressure ako guys kasi nakatingin sila. So, ang sarap. Wait lang, kailangan yung expression ko, parang sarap na sarap ako. Oh, amazing. I can eat this all day, guys. Like, highly recommended. Guys, may pressure ko. Ang sarap. May bacon. May bacon. Oh, 10 out of 10. Alam nyo guys, yung buncha, so masarap na lang siya kasi napipressure ako. Medyo masarap na siya. Ganun pala kapag may element of pressure na may nakatingin sa'yo na dapat ganito yung sabihin mo. Yung mind mo nako-condition na masarap nga, no? Oo, mabilis pa naman ako mabudol. Ang sarap. Parang masarap na siya. Ang dami ng serving dito, guys. Parang good for 10. Pag mag-isa ka lang guys, parang madami siya for one person. Hindi ko kasi ginagamit yung mga sausawan. Mayroon palang black pepper with salt and then chili with something. Baka sinasawsaw kasi ito, Marvin, kaya hindi mo nalalasahan. Saan ba dapat? Tanong ko nga si Kuya, total may nanonood sa gilid ko. Kuya, saan to? Sige, dito na nga lang sa pepper. Hala, 10 out of 10 na pala kapag may pepper. Karin. Oh wow. Kita nyo guys sa likod ko, presentation. Taray, ganon dito. Yung usukan level ganon. Kaya tinanggal ko yung jacket ko kasi isa lang yung jacket ko sa buong Hanoi trip ko na to. Ayoko mga moisa. Try nga natin sa soy sauce. My God. My God, guys. Oh my gosh. The meatballs, it's giving me some meaty balls. Some meaty vibe. Seriously, the buncha is not bad. Like, I think I will rate it mga 8. Sumasarap na siya nung tumatagal. Kanina medyo, kasi siguro may nasa utak ako na ganito yung lasa ng buncha. Parang 10 out of 10. Tapos medyo nakulangan ako. Kaya parang 8 pa rin naman siya. Like, masarap pa rin naman. With the beef. Yung beef talaga, natitigasan talaga ako. Parang nagmadali silang iserve sa akin. Pero talent ko yung kumain ng luto ng ibang tao para lang hindi sila ma-hurt. Talent ko yan. Yung magsinungaling na masarap, talent ko yun. Nakakapanghinayang kasi no, kainin. Ang dami pa naman ito. Sabi niya small lang. Small ba to? Naluloka pa ako, inaalok niya ako kanina kung small or sabi niya baka daw gusto ko ng medium or large. Ito yung small pa nga lang, parang pang pang group na. Loka ko. Ito yung iced tea. The iced tea is good, parang calamansi juice. Okay, the iced tea is 10 out of 10. Alam niyo guys, parang nabudol ako doon. Kasi di ba, nag-crave ako ng buncha kasi masarap yung buncha na nakain namin kahapon.
may nakita ko dun sa store yung sa gilid lang. Tapos parang sabi niya, 50 lang daw yung bunsa. So sabi ko, oh, mura lang, 100 pesos lang yun. Tapos nandun ako sa upuan, di ba, chinichika ako ni kuya. Tapos sabi niya na, sir, try niyo pa itong beef kasi masarap to, ganyan-ganyan. So, akala ko like mga 50 lang din siya. So, nasa isip ko, okay, 50 yung bone siya. Tapos may in-offer pa siyang isang ulam na beef. Baka 50 lang din. So, 100. Ang problema ko, hindi rin ako nagtanong. Di ba? Tapos yung bill out na guys, naging 220 yung bill ko. So, yung bone siya, 50 lang. Tapos yung beef pala is 150. Parang nabudol ako. Tapos, was it worth it? Hindi. Ano mo yun, yung parang ang mahal na ng binayaran mo, tapos hindi ka ba kuya, galit na galit. So, parang ang mahal na ng binayaran mo, tapos parang hindi ka pa ganun ka na satisfy sa kinain mo. Imbis na 100 pesos lang dapat yung bunsya, yung total na binayaran ko 500 guys, naging 500 pesos kasi 220,000 lahat. Nahiya naman ako na mag-complain na bakit ang mahal, ganun kasi wala lang, hindi ko kaya mag-complain guys eh. Sorry kung pa-baby ako. Like, ganoon kasi talaga ako. Like, hindi ko talaga kaya hindi ko kaya yung parang, ha? Bakit gano'n? Hindi ko kaya yung parang mag-hysterical. Yung parang, ang mahal naman, wala na sa usapan natin. Wag gano'n. Ano lang ako parang, 220 po. 220,000? Okay, pero na-shock ako. Pero hindi ko ipinakita yung shockness. Like, inobserve ko lang siya sa isip at diwa ko na parang 220, wait lang, 50 lang yung kanina, di ba? Nabudol talaga ako doon. Pero nahihiya naman talaga ako na alam mo yun, parang nagkukuripot ka na nga na, okay, hindi ako masyadong gagastos dito sa Vietnam. Tapos napagastos ka pa ng mahal kasi, nahihiya kasi ako na parang isa lang yung ulam ko. Tapos syempre parang gusto kong magyabang na, kaya ko naman yung dalawang ulam. Alam mo yun, nag-offer siya. Tapos parang sabi niya na, sir, try nyo ito, masarap yung beef. Parang, sure, sige, kaya ko naman, dalawang ulam lang pala eh. Mahal pala. So dahil dyan, hindi tayo kakain bukas. Charing lang, joke lang. Pero 500 pesos for a meal in Vietnam, mahal yun guys. Usually 200 pesos, busog ka na eh sa isang meal mo dito. But that's fine, charge to experience. And at least, sumaya kayo. Oo. Sumaya kayo na nabudol ako. Pupunta tayo sa sikat dito na train street. Para pwede kayong kumain sa gilid ng train habang inaantay yung train. Ngayon kasi is weekdays. So pag weekdays, usually mga train sa gabi lang. Pag weekends yata, meron mga schedule ng train sa umaga. So gabi tayo pupunta ngayon. It's 7:24. Actually merong 7:30 pero baka hindi na ako aabot. Yung maabutan ko na yung mga 8:30 PM na train. So tambay na lang muna tayo doon ng mga 1 hour, ganun kape-kape habang inaantay natin yung train, okay? So lakad lang tayo from my hotel, from my hostel pala. Ano lang siya, like 7 ilang minutes? 9 minutes lang siya na walk papuntahang train street. So tara, lakad tayo. Ay, parang ito na yung Riles. Nakikita ko na yung Riles ng train. Okay, so yan na yung Riles guys. So either I stay on this side or dito. Parang mas maraming tao dito. So pipiliin ba natin yung mas maraming tao? Pag maraming tao ba mas maganda? What time is the train? 8:20? Because the train starts coming at 7. Already finished to 7 pa? Start coming from okay. Ang daming tao kahit weekday. So yan, puno na sila dito. So yun guys, ang dami ng tao. Dito na agad ako, ay may mga dito na agad ako sa bungad lang, ayan, dito ako. Opo. Try natin yung beer nila. Sabi ko hindi masyadong hindi masyadong matapang yung gusto kong beer. Ito, binigay niya sa akin, Saigon Bia.
Bia Alonso. Charing. Bia Binene. Charot. Bia. Ayaw na tumigil talaga, no? Bia Saigon. Ang sarap kasi ang lamig. Pero parang ang tapang. Sabi ni Kuya, hindi na ito matapang. Nanggigigil ako. Pero malamig kasi masarap. Ay, masarap kasi malamig. Masarap kasi. Minsan nalilito din ako kung nasan yung tourist spot, kung itong train ba or si ito. Parang nalilito na ako kung saan ba yung tourist spot, si Kuya or si itong train station. Nakikita talaga nito, Kuya. Kuya, can you give a tourist spot? Nice. Wait lang, dito naman tayo, baka masyado nang malata ni Kuya. Pero siya talaga yung tourist spot. Nasa harap ko pa naman siya. You are the tourist spot, Kuya. I hope you know that. Charot. Kaya nagliligpit na, guys. Malapit na ito yung train. Meron naman ganong train sa Philippines. Pero ang laki, ang lapad no, kasi akala ko hanggang dito lang yung train. Parang hanggang dito siya so bawal ka lumagpas dito. Ano, na-satisfy kayo sa ang tagal nyong inantay? Diba, parang niloko nyo yung sarili nyo. Parang naglokon tayo, meron naman ito sa Pilipinas. Lakad-lakad tayo dito. Shishi. Ayan guys, malapad pala ito. Malapad? Noo lang. Maano pala ito, malawak. Malawak? Airport. Ano ba dapat? Mahaba. Mahaba. May naisip ako mahaba. Charot. Ayan, dali. Uuwi na sila. Yun lang inantay nila, no? Yung train lang. Kasi ang tagal dumating ng train. Parang na-delay ng na-delay ng isang oras. Sabi 1 hour dadating na, parang 2 hours kami nagantay. Pero plano lang, nadidelay. And guys, dito sa Hanoi, lagi ako bumibili ng mangga. Ito yung parang Indian mango. Pero yung Indian mango kasi nila parang ang tamis, yung hindi siya maasim. Tapos pinapalagyan ko ng chili. Parang araw-araw. Wala pang araw na hindi ako kumain ng mangga. Ang sarap ng mangga dito, guys. Hindi ko lang na-vlog pero I think I need to tell it to you. Na bumili kayo ng mangga dito sa Hanoi kasi ang sarap talaga. Like, hindi siya maasim na mangga. Yung Indian mango nila parang ang sarap lang. Yan. Pwede kayong bumili ng tingi-tingi kasi binibenta nila sa akin 50,000. Magkano yung mga 100 pesos. Sabi ko, masyadong madami. Pwede bang 20,000 Pwede ka naman tumingi. Ganun. Para matikman mo lang kasi masyadong madami yung 50K.